Tayo, pakonti-konti, then nagiging malaki or may mga big decisions tayo, minsan nag-decide na lang tayo ng basta-basta. You are responsible for the decisions you make in life. Maraming pagkakataon sa buhay natin na kapag hinarap na natin yung consequences ng ating mga desisyon, palagi nating sinisisi yung iba, 'di ba? Parang nakaturo tayo, si ganito kasi, si ganyan kasi. Kung hindi dahil sa kanya. Pero again, ikaw nag-decide yan kaya nga meron tayong mantra na ginusto mo yan, 'di ba? Ginusto mo yan sa mga Gen Z. Your decision should both be your character and or you know, mga kabataan, ang laki ng future, ng magandang future niyo. Pero minsan dahil sa mga bad decision natin sa buhay, yung dapat na nilaan sa'tin nawawala, okey? At your present circumstances are in large part a result of your past choices. Kaya ka for example, kung bakit ka nandito ngayon sa WCC or sa section na yan na RT1A, kasi nag-decide ka. Sabi sa'kin ng student, kayo yung pumipili ng section, eh. Pero hindi niyo kayang piliin yung teacher, section lang. Result ng decision mo kahapon kung ano yung nangyayari ngayon. The decision you must make today may be a result of your decision you made in your past. And again, si Lord yes, si Lord transcendent, meaning hindi siya part ng kanyang creation. Kasi may mga teachings na God is everything, pantheism, meaning itong Mike, maaaring Diyos 'to, okay? Or merong pagka-Diyos 'to, hindi. God is transcendent, hiwalay siya sa kanyang creation. Tayo, bilang tao, kahit tayo ay created in God's image, imago Dei. Yes, God is transcendent, but concerned si Lord sa detalye ng buhay natin. Again, kasi tayo ay imago Dei. Anong ibig sabihin nun, sir? Created in God's image at namatay siya para sa atin. Binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, si Jesus Christ. And now, tayo ngayong Kristiyano na, concerned si Lord sa atin. For example, merong isang lalaki na ang pangalan niya Lot. Pamangkin siya ni Abraham, kung kilala niyo si Abraham. Okay? Yung father of the Jewish nation. Gumawa siya ng bad choices. Okay? He chose based on what he saw with his eyes. He didn't think to pray first. Ano ba nangyari dito? Kasi ang context din natin babasahin niyo kasi sabi ni Abraham, pambihira, nag-aaway na yung mga taga-alaga ng kahayupan natin. Ibig sabihin si Abraham tsaka si Lot, mayaman sila. Before, pag meron kang malaki ang kahayupan mo, yun yung nagde-determine kung mayaman ka o hindi. So, dahil bine-bless sila ng Panginoon, parang parking lang yan, eh. Sa subdivision niyo nag-aagawan na sa parking kasi pare-parehas. Dati wala pang mga kotse, ngayon may mga kotse na. So, sabi ni Abraham, "Sige, kailangan natin maghiwalay na, okey? Kailangan natin mag-separate." Sabi ni Abraham, "'Pag pumunta ka ng kanan," ito pala kanan. "'Pag pumunta ka ng kanan, sa kaliwa ako. 'Pag pinili mo kaliwa, sa kanan ako." Kailangan nilang maghiwalay kasi nga hindi na sila puwedeng magsama dahil nag-aaway na yung kanilang mga, shepherds. Eh, si Lot, hindi siya nag-isip or kung ano yung ang pinili niya yung wala sa choices. Pinili niya dun sa plain kung saan nakatira yung mga mararaming mga masasama na maiimpluwensyahan siya. Though tayo, sinners din naman tayo, pero kung mas lalong i-expose natin yung sarili natin sa isang bagay na mas mapapasama tayo, eh, di magkakaroon talaga tayo ng, masamang image, bad character. He didn't think to pray first. Kaya nga mamaya mapag-usapan din natin, napakaimportante na dapat isinasangguni natin sa Panginoon yung mga desisyon natin. Ano pa, lahat choose based, ah, so on the prospect of material advantage, yung monetary gain. Tandaan natin 'no, ang success hindi laging
ang success hindi palaging definition nito lalo na sa Christian worldview ay marami kang pera. I want you to remember that. Halimbawa, paano mo nasabi sir, eh, 'di ba nagtatrabaho nga tayo para sa pera, okey. Ang sabi ng isang author, kapag mamamatay ka na, meron bang taong namatay na mamamatay na, yung 50-50 ba sa ospital, ta's sasabihin niya, "Okey, yung mga trophy ko sa bahay, puwede pakipadala dito, yung mga diploma ko, yung mga credentials ko, yung mga nightlife na ko pakipadala dito sa mga huling sandali ng aking buhay, yung mga Rolex ko, yung susi ng aking Lamborghini, bago man lang ako mamatay makita ko sila." Gano'n ba yung hinahanap nating mga tao kapag mamamatay na tayo? Ano yung gusto natin huling makita kapag tayo ay babawian na ng buhay? Sinong makapagsagot? Ano yung mga gusto nating 'yan, very good Arvin, ha. Tama, tama, tama Cube. Mga mahal sa buhay. Marami ka ngang pera, pero inilalaglag mo yung mga mahal mo sa buhay, inaapakan mo sila. Again, hindi yun ang success, lalo na sa Christian world, okey? Meron pang mas mahalaga kaysa sa pera. Na kung ang definition mo ng success, subjective 'no, kung yun ang definition mo ng success, pero hindi, eh, 'no? Kaya kailangan natin tignan yung salita ng Diyos kung ano ba ang definition ng success. Pera ba? Hindi. Ang success sa buhay na 'to, according to the word of God, Ecclesiastes chapter 12, 'di ba? Anong sabi dun? "Let us hear the conclusion of poor matter, fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man." The whole duty of man is to fear God, to keep His commandment, meaning sa New Testament ni-reveal yun sa pamamagitan ng magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, we are created as humans to please the Lord, to have relationship sa Kanya. Pero kung hindi natin magawa yun in this lifetime, then we will face the consequences, the judgment. Okay? So, andiyan pa ba kayo? Tama, salamat sa mga sumasagot. So, sila, oo, maraming pera dito. Meron akong friend, may nanay niya sa Amerika na. Sabi niya, ah, pinag-iisipan niya kung titira daw siya do'n, California. Ay, hindi California. Basta somewhere, yung parang mga New York yung style. Sabi ng nanay niya, "Naku, palakihin mo muna yung mga anak mo bago kayo mag-migrate dito. Kasi kapag hindi yan lumaki sa Pilipinas, magiging at dito sila lumaki, liberal ang dating nila." Hindi liberal party ng Pilipinas, I mean yung tayong mga Pilipino, sa ngayon tinatawag pa rin tayong conservative sa meron pa rin tayong respect na nananatili. Kaya lang, kung kahit kahit maikli kang magdamit, generalize pa din ang mga Pilipino as conservative, okey? Ano pa din tayo, okey, too much for that. Pasensya na, 60 slides 'to, eh, tapos ang daming sinasabi nito. Choose, ah, ayan, selfish motive, seeking the best for himself, ayan. So, gumawa siya ng desisyon na napaka-selfish. Akala natin alam mo bilang sinner, natural siya sa'tin, eh, yung gusto mo lagi na lagi yung una mo, inuuna yung sarili mo. Pero kung sa tingin mo okey yan, hindi okey yan, okey, panoorin mo na lang yung ano, yung Three Idiots. Siguro naman napanood niyo na yun, huwag niyong sabihing pangmatandang sir pangmatandang palabas yan, ah. O sige kung di mo pa napanood, panoorin mo mamaya o 'pag may time ka. Yung isa dun, yung matalino, very technical na ang pagkakabisado. Yung talagang what is machine, talagang kabisado niya kung ano yung nasa libro. Napaka-selfish niya. 'Pag may examination sila kinabukasan, ang ginagawa niya, may ginagawa siyang kababalaghan para yung mga kaklase niya hindi mag-review, para siya yung nasa top. At the end, hindi maganda yung ano, so parang may lesson din na hindi talaga maganda ang pagiging makasarili. Sabi nga nila,
Kung gusto mo magkaroon ng tunay na kaligayahan, joy. Jesus first, others second, you last. Okay? So, basahin niyo sa Genesis yung story ni Lot. Another one, yung kanyang decision, okay? Lot's choice made him vulnerable to making other bad decisions. Alam niyo, parang ganito lang yan. Ang kasalanan, nagmumuha ng ibang kasalanan. Kaya nga sabi nga ang magnanakaw ay, tama ba yun? Ang sinungaling ay kapatid na magnanakaw. Okay? Mahirap sa atin ding mga tao, 'pag nakagawa tayo ng kasalanan, akala natin kapag gumawa tayo ng kasalanan at sosolusyonan natin ang isang kasalanan, magiging okey na. No, students, 'pag kayo nangopya sa exam at gusto na at nahuli na kayo ng teacher na nangopya kayo na kayo at gusto niyo lang na umamin kayo, 'wag na kayong gumawa ng iba pang kasalanan. Sino dito nag-ano na, tayong mga lalaki minsan tamad, tamad, dugyot, gano'n. Pinunasan mo ba naman yung lamesa, yung basahan mo madumi din? Parang gano'n. Makakapaglinis ka ba ng lamesa na ang ipangpupunas mo ay maduming basahan din? No. Meaning, hindi mo mapagtatakpan, masosolusyunan ng isang kasalanan ng isa pang kasalanan, okey? Next, alright. Para lang tayo ditong nagba-vlog 'no, minsan siyempre hingi ko yung 8:29 na, 31 minutes na lang. That choice negatively affected not only himself, but his entire family. Ito yung masakit, eh. Ang nangyari kasi dito, yung anak niya mga naging liberal din, eh, dalawa. Binisita sila ng anghel, oo, tapos na kumbaga just read your Bible, Genesis chapter 19 kung ano yung nangyari dito. Minsan, yung mga maling desisyon natin, naaapektuhan yung mga mahal natin sa buhay. Now, kung meron man sa inyo dito nagkaroon ng maling desisyon at naapektuhan yung buhay niyo, every time na hindi ko kayo alam, hindi ko kayo kilala, wala akong pinapatamaan or whatever. Pero 'pag nakagawa ka ng maling desisyon sa buhay mo, tapos dapat thankful ka na nagiging, living example ka na 'wag niyong gawin yung ginawa ko kasi ganito, ganito yung nangyari sa'kin. Tingin mo ba kapag ikaw ay nakaaksidente, ikaw lang ang apektado? Ano ang isa sa mga kultura ng Pilipino na hindi maganda, na very against sa Bible? Now, meron namang situation na okey lang din. Pero eto, karaniwan, ang isip natin kapag nagkapamilya ka, titira ka pa rin sa bahay ng tatay mo. So, mga lalaki hindi po gano'n. Na kung mansyon naman yung bahay niyo at marami naman kayong ano, pero I know you know what I'm talking about. Yung wala tayong pag-iisip na himamalay, which is very biblical and that's the command of God. At ang lalaki ay iiwan niya ang kanyang magulang, ang nanay at tatay at magiging isa sila, okey, physically. Hindi pupuwedeng sa isang kingdom dalawa ang reyna. So, ayun, andiyan naman si mama, andiyan naman si papa. Kaya noon guys, just my personal story. Lumaki ako sa lugar na talagang mahirap, mahirap talaga. Naalala ko nung bata kami nakiki-CR lang kami sa kapitbahay namin, eh. Sobrang hirap 'no? Ayun, sabi ni Arvin Dumcon Tapat, oo, which is na tapos yung tatay ko jeepney driver, siyempre 'pag may nakita tapos naalala ko, parang maala-ala mo maalala-ala mo 'no? Pero gano'n yung sitwasyon namin nung bata ako, napakahirap. Tapos sa lugar namin, bihira ang isang tao, ang isang kabataan makatungtong ng kolehiyo. Bakit? Kasi minsan 'pag nakatira ka sa isang lugar na kung ano yung kultura, gano'n na din ginagawa. High school pa lang, 'di ba, nakabuntis na, nagtsotsongke na, nagdodroga na, nag-aabutan na.
sira na yung buhay. Kumbaga kahit may state university na libre ang pag-aaral, hindi na, eh. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi man ako makapagkolehiyo, at least ayoko maging pabigat sa parents ko, 'di ba? Kasi nakita ko yung mga tambay sa'min, 30 years old na, pabigat pa rin dun sa matanda na nilang nanay tsaka tatay, na ang ginagawa ay nag-aayos lang ng sapatos, cobbler lang. Now, sorry for the word lang 'no, pero sa context na pinag-uusapan natin, 'di ba hirap na yung nanay, 8 years old ka na, pabigat ka pa rin sa bahay niyo. Anong tawag dun, nakakahiya, 'di ba? So, guys, ayusin niyo yung mga desisyon niyo sa buhay niyo, okey? Um, kung kayo depressed, 'wag kayong mahiyang tumawag sa mga professionals na makakatulong sa inyo, mga mental health. Eh, alam niyo yan, mga nasa medical field kayo. Pero again, may mga bagay kasi na hindi kayang i-treat ng objective ng mga medical practitioners, which is meron tayong souls, meron tayong yung immaterial, part of ourselves na nada-down tayo, na sobrang discouraged tayo, okey? Eto, kung hindi naman tayo magkakilala, minsan okey din kasi yung kakausap ka sa isang hindi mo kakilala kasi walang judgment, walang bias 'no. Yan, puwede kayong mag-reach out sa'kin, "Sir, I'm so down. Can we talk?" 'Di ba? 'Pag naiisip mo na yung mga magpapakamatay, eh, kung may ganyan kang thoughts, 'wag mong palaging ibukod ang sarili mo. Meron kang kaibigan kaya ang Diyos nagbigay sa'tin ng mga kaibigan, 'di ba? Share-an mo. The more you share, the more it will heal. So, ita-type ko, ha. Though ano 'to, konting ano lang, mga sharing is healing. Okey? May questions pa? Next. Some warnings about decision making. Fear of making hasty decisions. Yan, yung napaka-impulsive natin, napaka-reactor natin. 'Di man lang tayo nag-isip. Meron nga tayong kasabihan, 'pag sobra kang saya, 'wag kang gagawa ng major decisions. 'Pag sobra kang lungkot, 'wag kang gagawa ng major decisions. Okey? Una muna, bago ka magdesisyon ng mga ganyan, mag-isip, mag-pray, tapos kumain ng tama, alright? Beware of making carnal decisions, and ano 'to, yung kapag wala ka sa Panginoon. Wait lang guys, wait, break tayo ng 30 seconds. 'Yan, sorry. Kapag face to face yung klase ko sa ibang mga school, meron kaming ano, ah, 2 minutes na bebe time. Oh, cellphone check, update muna. Pero kayo kasi online kaya wala tayong break. Tsaka 1 oras lang 'to, eh. Another one, beware of making self-serving decisions. Ito yung mga selfish motives. Mag-ingat tayo diyan, okey? At making of beware of making unsure decisions. Yung tipong hindi ka sigurado. Dapat 'pag siguro o sigurado, yung sure, okey?
Fear of making emotional decisions. Eto pa, 'no, maraming scammer ngayon. Kakainis 'tong mga scammer, eh. Masarap tuhugin ng barbecue stick yung ano nila, eh, yung tenga nila, eh. Matitindi mga scammer ngayon. 'Pag na-scam ka isang beses, halimbawa, tapos sinabi sa'yo 'pag nagsumbong ka, aabangan ka namin sa school niyo. 'Pag gano'n, life threatening na 'yun. Sabihin mo na sa awtoridad, magsumbong ka sa nanay mo, sa teacher mo. Hindi yung tinatago mo, okey? Sino na ba dito na-scam? Yung napagtagumpayan niyo na? Kasi may mga na-scam naging na-trauma sila, eh, 'no? Okey? Baka kayo may nang-i-scam sa inyo ngayon, ah, sabihin niyo. Kasi nitong nakaraan sa church may ano, kaya huwag kayong magwi-withdraw ng pera dun sa ano, kung meron na kayong mga ATM. Halimbawa dito sa junction, madilim, though merong withdrawhan dun ta's walang tao, eh, wag ka na lang muna mag-withdraw, okey? Ta's may nakaambang na panganib, okey? Fear of making emotional decisions without any reason. Ito nga, napag-usapan na natin yan kanina. And faithless decisions, yung tipong throwing out this ano yan, Bible idiom, yung tipong, "Bahala na si Batman." Parang gano'n ano? Puwede mo sigurong gamitin yun 'pag mag-e-exam ka, "Bahala na si Batman." Walang review-review, eh, 'no? Pero sa mga major decisions sa buhay natin, naku, hindi hindi si Batman ang tagapagligtas mo, okey? Si Superman or sino man superhero, gawa katang-isip lang yun. Manampalataya tayo sa Diyos. Eto si Abram pa bago siya maging Abraham, Abram yung pangalan niya. Ano yung mga good choice niya, he choose to stay cool and calm and did not make a hasty move. Ito yung nag-uusap sila ni Lot, okey? Kaya kalma muna tayo, kalma lang guys, kalma lang bago ka gumawa ng desisyon. Graciously and unselfishly. Contrast kay Lot, si Abram ay hindi makapasa ma selfish. Parang sirali yung kanyang desisyon sa buhay. He trusted God and resulted in him receiving God's very best. O tayo, hindi, ah, Ecclesiastes chapter 11 sa Bible, meron dong sinasabi si Lord na, "Kayong mga kabataan," sabi nung writer nung Bible 'no, "Kung gusto niyong mag-enjoy, sige mag-enjoy kayo." 'Di ba minsan yung definition natin ng enjoy, inom, alak, friends, gimmick, club, sige lang. Pero wag niyong kakalimutan na merong judgment day, 'no? Laklak ka ng laklak ng alak ngayon, ta's pagdating ng 50 years old mo, maninisi ka. Sasabihin mo, "Lord, ba't naging ganito yung buhay ko? 50 years old pa lang ako, na-stroke na ako." Kaya kung lalaklakan mo ng sasalpakan mo ng vape, sigarilyo, alak, mga proven sa science, medically proven, scientifically proven, na 'pag tinik mo yan masisira yung buhay mo, masisira yung katawan mo. And then pagdating ng araw sasabihin mo sa Panginoon, "Lord, ba't mo pinaranas sa buhay ko, bakit ako na-stroke?" 'Di ba, hindi ba't sorry sa word, 'di ba't katangahan yan? Yan ang mga ginagawa ng matatanda ngayon. Na-stroke sila ng 55 years old, 50 years old, 45 years old. Anong ginawa nila nung kabataan nila, ha? Hindi po ako galit ano, nag-aano lang, paliwanag lang. Inabuso nila yung katawan nila. Kayo 19 years old, 20, 21, huwag niyong abusuhin yung katawan niyo. 'Di ba ano bang masarap sa alak, ang pait-pait nga lang. 'Di sir, ang masarap kasi sa alak yung kuwentuhan. Eh, di magkuwentuhan kayo na walang alak. Pero sige kung gusto niyo, sige. Pero
'wag mong kakalimutan na merong Judgment Day. Nasisingilin ka ng katawan mo, okey? 'Wag hindi lang naman 'yun sa bisyo, napakahihilig niyong mag-ano, magpuyat sa gabi. Tapos sisisihin mo yung prof na nakakaantok mag-lecture, eh, wala kang tulog. 6 hours na tulog puwede na, 6, 7 'no? Ah, may ano 'yun, eh, may cycle. 3 hours, 3 hours, 6 hours puwede na or 7 and a half, 7 hours and 30 minutes. So guys, nawa 'wag kayong masaktan sa sinasabi ni sir. Though hindi tayo magkakilala, trabaho lang walang personalan. Pero ingatan natin yung katawan natin. Hindi ibig sabihin huwag tayong mag-milk tea kahit sa sobrang sobrang tataas niyan sa sugar, eh, mga isang basong asukal na galing sa Bacolod. Buti ba kung mga pure na sugar 'yan. Puwede naman, pero yung umaga, tanghali, gabi lagi ka naka-Starbucks. Bukas naman, alam mo yung ano ng umaga naka-ano ka, ah, Tiger, kalimutan ko yung mga pangalan, 'di ba? Tanghali yung milk tea na kombucha. Mura, eh, 'no? Kunyari pa, eh. Tapos kinagabihan naka-shuttle's best ka, ta's gano'n na naman. Eh, mapapaaga talaga yung buhay natin. So, hindi ibig sabihin wala tayong nararamdaman. 'Yan, ingat din tayo sa pagkain natin. Wala kang bisyo pero wala naman tayong disiplina sa pagkain. And madami pa 'to, eh, 'no? Kaso di natin matatapos. Pero at least sana may mga natututunan kayo, okey? Siguro 'pag bet ko lang meron tayong breakout session pero 'pag ginaganahan ako magturo, okey lang din naman. May natututunan ba kayo? Andiyan pa ba kayo, ha? Patingin nga ako ng reaction mga pinsan. Ano bang gusto niyong tawag ko sa inyo, mga pinsan, mga anak, mga tol, mga pre, 'yan very good. Sana meron kayong natututunan. Thank you, thank you. Nakikinig kayo kay sir. Puwede naman kayong nakahiga habang ano, eh, habang nakikinig, no problem. 'Wag lang kayong makakatulog. Okey, ano ba yung mga fundamental? You must make a genuine thought out conscious decision to trust Jesus Christ for your eternal salvation. So, ito yung mga dapat pinagdedesisyonan mo na ngayon pa lang. So, guys, maikli lang ang buhay natin, hindi mo puwedeng sabihin, "70 years pa ako mamamatay." No, punta ka sa Facebook ngayon, makikita mo yung realidad ng buhay na ang kamatayan walang pinipili. Now, I hope and pray na wala sa inyong atheist, wala sa inyong hindi naniniwala sa Diyos. At kung meron man, ah, 'wag kang maging atheist kasi sinabi lang ng prof mo. Mag-research ka. Yung mga nakakatawa yung mga atheist na nagsasabi na ang Bible ay gawa lang ng tao, fairy tale, 'no. Well-educated atheists, hindi ganyan ang sinasabi niyan. Ang Bible ay historically accurate. Ang Bible, lalo na ang King James Version, wala yang, um, um, wala yang error pagdating sa grammar, okey? Pagdating naman sa geography, wala ding error. So, okey, I hope and pray na lahat tayo naniniwala sa Diyos. Pero hindi sapat yung naniniwala ka sa Diyos. Kailangan yung will ni Lord, yung kaligtasan, i in-reveal niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. CL1 pinag-aralan niyo 'to. I hope na, ah, nabugbog na kayo ng gospel. Meaning tinanggap niyo talaga si Jesus Christ bilang yung Diyos at sariling tagapagligtas. Okey? Kung meron kayong tanong sa Christianity, sa credibility ng Bible, or meron kayong mga philosophical questions,
loobin ni Lord, I can answer that kahit hindi ito part ng ating subject, 'no? Kung ayaw mong pag-usapan dito sa klase, seeking ka lang sa katotohanan, okey, puwede tayong mag-chat, basta i-reach out mo lang ako. The Bible says, "Believe the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Pero pag-aaralan natin yan next time ng mas matindi. Nagla-lag yung class info mo. Okay, number 2, surrender your life completely to God's will. Ngayon kung ikaw ay Kristiyano na, tinanggap mo na si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas, um, merong tinatawag na kalooban ng Diyos sa buhay natin. Simple lang, mali, 'wag mong gawin. Kasalanan, 'wag mong gawin. 'Yun, 'no? Obey the commands and principles that are specifically addressed by the Bible for us believers. 'Yun nga, kung hindi mo pa alam masyado, alam mo mali, 'wag mong gawin. Puwede ba 'to, puwede yan, ganun. Obvious na mali, na sasabihin na konsensya mo na mali. White lies man 'yan or half lies man 'yan. Then keeping yourselves morally pure in thought, word, and action. Sa morally pure sa pag-iisip natin, 'wag natin lalagyan yung utak natin ng mga basura. Kaya guys, 'wag kayong masasaktan pero trabaho lang, walang personalan. Sa studies, kapag ikaw mahilig ka sa porn, tapos 'pag nag-asawa ka na, okey, malaking malaking apekto 'yan sa marriage life niyo. Kaya basura 'yan. Ilaan mo yung sarili mo para sa mapapangasawa mo. So, wala tayo sa ano, sa CL4 kasi pinag-uusapan yun. Pero again, basura 'yan. Sir, paano naging basura, eh, nag-e-enjoy ako, okey? So, someday nakakaapekto 'yan sa'yo, okey? Yung iba tawag nila addiction, pero ang tawag ng Bible diyan, alipin, 'no? Magiging alipin ka, okey? Next, communing with God daily, yung prayer life natin, eh, kung 'yan magsimba tayo, ito ano na 'to, ng mga sa may mag-asawa naman 'to. Pero, tayo bilang mga anak, sundin natin yung parents natin. Yan yung mga obvious na dapat firm yung decision natin, okey? Yan, being loving, truthful, sanctified, humble, and a good. Kung ikaw ay nagtatrabaho na someday, 'wag mong 'di ba, 'wag 'wag tayong yung anong tawag dito, palaging nananamantala, okey? Take advantage. And eto, there are 2 types of decision we must make. Yan yung moral decisions, yung mga clearly defined biblical commands or principle. Pagdesisyonan natin na, eto hindi ko 'to gagawin. Then also yung mga amoral, which is hindi naman clear ang Bible kung puwede ba 'to o hindi. Pero kung makaka-harm sa'tin, 'wag natin gagawin. So, malapit na tayo. Ask yourself following question before making the right decisions. Pinag-pray mo ba? Okey? Nagpa-advice ka ba? Nagpa-counsel ka ba about sa desisyon na 'yan? Meron ka bang solid Bible reason to justify this decision, 'no? Yung pagtutulak, 'wag yung gagawin yun. Kahit wala na kayong pera, hindi yan gusto ng Panginoon. Pagbebenta ng katawan, 'wag niyong gagawin yun, hindi yan gusto ng Panginoon. Which of my choices should be my priority? Okey, ano ba yung dapat alam natin yung order of priority natin. Ang paglalaro, okey yan, guys, kung nag-e-ML kayo, pero dapat alam mo yung priority mo, pag-aaral muna. Gawin mo muna yung assignment mo. Which of my choices will most please and glorify God? Huwag tayong mag-settle lang sa good. Kailangan mag-settle tayo kung ano yung excellent, kung ano yung best. Malapit na tayo matapos.
What would be the long-term effects of my choice? Do I have peace about my decision? Okay? Ayan. Concluding remarks about God's will in your decision. So, balik tayo dito ulit. Okay. Mayroon ka bang peace o meron kang pagdududa? Yun yung mga dapat nating itanong sa sarili natin. Okay. God's will is not a bitter medicine. Ito yung pagkakamali natin. Kala natin kapag banal-banalan o kapag nagsisimba, pag nagbabasa ng Bible, pag nagpe-pray, baduy, no? Hindi po, hindi po. Yun ang totoo. Hindi yung nabababang pagkalalaki kapag ikaw ay nag-aaral ng Bible. Sa WCC, meron tayong club about Bible study. You join, no? Hindi yan nakakababa ng pagkalalaki. Mer magpe-pray, okay? Kahit sabihin pa ng mga barkada mo, ang baduy mo naman. Yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, hindi yung tipong pahihirapan tayo. Yun yung best. Sinabi niya yan sa Bible. And God never leaves a person contrary to His word. Kapag labag sa kalooban sa salita ng Diyos, ibig sabihin hindi niya yon kalooban. God's ways must do it in God's will must do it in God's way. Okay? And God only moves those who are in Him, motion for Him. He does not steer parked cars. God give you the desire and ability to do whatever He wants you to do. So, kung kalooban ng Panginoon, magmamaterialize. Kumbaga, kung gusto ni Lord sa'yo, magmamaterialize yan. Pero kung nakikita mo, someday gusto mo mag-work ibang bansa, palagi kang nadi-deny. Tapos naging ano ka na lang, yung walang passport ba? Nagbangka ka na lang papuntang Taiwan. Hindi maganda yon. Okay? Sabi ni Dr. Bob Jones Sr., knowing God's will is life's greatest knowledge. Doing God's will is life's greatest privilege. And I hope guys, meron kayong natutunan. So, yan. Okay? Sabi nung sa Facebook, ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay. At uulitin yun ni Sir Jomar. Ayusin natin yung mga desisyon natin sa buhay. Okay? At si Satan, meron siyang dalawang kasinungalingan na ini-implant niya sa mga isip ng tao. Una, na ang kasalanan ay pleasurable. Kumbaga, masarap gumawa ng kasalanan. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Magpaasa ka ng babae, tapos iwan mo sa ere, i-ghost mo. Pag in love na sa'yo, pag emotionally attached na sa'yo, bigla mong i-ghost. Tapos ikaw, tatawa-tawa ka. May love sa akin. Minsan ganyan lalaki, di ba? Mahilig mang-ghost. Mangutang ka, wag mong bayaran. Okay? Yan yung mga tinatanim sa atin. Sa isip ni Satan sa isip natin. Sin is pleasurable. But again, that is a lie. Number two, sin is pleasurable and there is no consequences. Walang consequence. Kasi nungalingan yun. Sabi ng Bible, kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Kaya guys, hindi natin matatakasan ang Diyos. Pwede tayong tumakbo, pero hindi tayo makakawala. Parang sa boxing lang yan eh. Pwede kang tumakbo, pero hindi ka makakawala. Kaya, palagi natin yung pag-pray, Lord, pagising natin sa umaga. Mga desisyon ko sa buhay, i-guide niyo po. Okay? Meron ba tayong natutunan ngayon? Patingin nga ng mga kamay, patingin ng mga kamay, mga pre. Yan. Alright. Tapos na tayo at magko-close na tayo sa prayer. Yan yung mga absent at mga late. Huwag yung i-expect na flat one kayo sa ano. Salamat sa mga kamay, ha? Yan. Mga late at mga, again, meron tayong 10 minutes grace period. Yung mga absent, sabi, huwag yung i-expect na flat one kayo sa prelimahan eh. Ha?
Kasi hindi ako magre-require ng matindi sa inyo. Ngayong prelim attendance lang. Alright, let's go to the Lord in prayer. Panginoon Diyos, maraming salamat po ah, sa mga napag-usapan po namin. Nawa po hindi kami maging katulad ni Lot na mabilis magdesisyon, selfish ang dahilan, at mali ang aming mga motibasyon sa buhay. Nawa maging katulad kami ni Abraham na nagpe-pray, aiming for what is your will, excellent. Dalangin ko po na gabayan niyo po kami. At sa mga students, RT 1A, alam ko po na may kanya-kanya silang struggle sa buhay, sa pamilya, sa pag-aaral, sa kanilang sarili. Matagpuan po nila nawa ang inyong tulong. Sila po ay tumakbo, hindi pa palayo, kundi papunta sa inyo. Bless niyo po kami, Panginoon. Huwag niyo po kaming pabayaan. Lalo na po sa paglalakad nila, pagsakay sa jeep, pagbiyahe, ilayo niyo po sila sa mga masasamang loob. At ito po ang aking sinasama po yung salamatan. In Jesus' name, Amen. Okay guys, thank you very much. You're dismissed. Pwede na tayong ah, umalis at magkita-kita tayo next week. Maraming salamat. Thank you, thank you. You're welcome, you're welcome. See you next week. Bye-bye. Bye. Thank you din. Alright. Thank you din. Bye-bye, John Mark. Thank you. Thank